Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Mars, ano na? Excited ka na ba? Ilang tulog na lang, eleksyon na. Sa wakas! Kaninong kampo kaya ang iiyak? Kaninong kasal kaya ang hindi matutuloy? Anong kulay kaya ang lulutang? At anong kulay kaya ang diretso na naman sa inidoro? Pero ito sasabihin ko lang sa mga kakampings natin dyan. Baka naman hanggang sa araw ng eleksyon nang bubuwisit kayo Pwede bang respetuhin nyo na lang kung ano yung boto ng ibang tao? Pilit kayo ng pilit, sabi ng ayaw Tsaka bakit ba palagi na lang kayong galit na galit sa mundo? Sino ba nagsabi sa inyong ganyan ang gawin nyo? Saan nyo ba nakuha yan? Kapal-kapal mo, BBM. Hindi ka man lang nag-graduate ng college, tatakbo ka presidente. Hindi ka nag-graduate kasi babangag-bangag ka lang. Ina mo! Uy, wag ka, abogado yan. Edukado yan. Tapos yan, sa tinitingala nilang paaralan. Pero ba't ganyan ang ugali niyan? Tsaka ba't galit na naman yung dick nyo? I mean yung dick nyo, yung tumatakbo senador sa inyo? Kakayanin natin whether you like it or not. Thank you very much. God bless you. Mabuhay kayong lahat. 12 seconds later. Pinarang niyo ako doon. Nagsasalita ako. Ano ba gagawin ko? Ayoko na pumunta dito. Oh, yan. Hawakan mo na. No, you're not sorry. You do that all the time. Kaya naman pala kayo ganyan. Grabe naman pala dyan sa rally nyo. Puro negativity at pantotoxic. Wala ba kayong form of entertainment man lang? Isang laban, isang laban, isang laban. Ay di, okay na pala. Huwag na lang. Ang importante ay mapakinggan nyo na lang yung plataforma ng inyong ina. Boy, ganito ba talaga kasi sa mga rally ni Aling Lenny? Ay, oo. Alam mo, lalo na pag lumabas na si Aling Lenny, nako, super exciting talaga. Nagwawala talaga kaming lahat. Story yan pag Lenny, muli naman mo. Ang mga way batas, ang mga way puangot. Ang storya pas Lenny ta, naisa mo panguli, kaitan niya. Anyari. By the way, shoutout nga pala doon sa mga kakampings na present palagi sa rally ng Laguna, Batangas, Pasay, Pampanga, Cavite, Ultimo Cebu at Iloilo, hindi pinalagpas, be. Hashtag travel goals. Sana all. Kahit nga yung beach ng Boracay, nilusob nila. Tapos magtataka kayo kung bakit ayaw sa inyo ng mga tao. Bakit sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Be, in case na hindi pa malinaw sa inyo hindi naman kasi house-to-house campaign yung ginagawa nyo Nambubuisit kayo Ala, ganda naman dyan. Ala, oh my gosh. Oh! Ouch! Sakit nun. Mga Mars, baka meron pa dyan susunga-sunga at hindi alam ang gagawin sa araw ng eleksyon Pwes, kung hindi ka sure, eto na ang 8 easy steps para sa'yo. Step 1, mag-temperature check ka muna bago ka pumasok sa voting center. Step 2, dumiretso sa Voters Assistance Desk para alamin ang iyong precinct, sequence number at assigned room sa pagboto. Step 3, pumunta sa assigned room at magpakilala sa electoral board. Sabihin ang pangalan, precinct number at sequence number. Step 4, kunin ang balota, ballot secrecy folder at marking pen mula sa electoral board at tumungo sa voting area. Step 5, i-shade ang loob ng bilog sa left side ng pangalan ng kandidatong iyong iboboto. I-make sure nyo na hindi lalagpas yung pag-shade nyo Tsaka hindi sobra-sobra. Example, sa presidente. Kung gusto mo ng kandidatong magsusulong sa constitutional reform, i-shade mo na ang number 4 na si Norberto Gonzales. Sa mga senators naman, dapat 12 lang. Pwede mong i-shade sila. Number 9, Greco Belgica. Number 13, John Castriciones. Number 20, Ding Diaz. Number 29, Larry Gadon. Number 33, Gringo Honasan. Number 36, Princess Nur Mahal Kiram. Number 48, Doktora Mingita Padilla. Number 49, Robin Padilla. Number 50, Sal Panalo Panelo.
Number 51, Astra Pimentel. Number 52, Manny Piñol. At number 57, Gilbert Gibot Teodoro Jr. Sila ang 12 na candidates na pro-constitutional reform. Ngayon, sa party list naman, kung makikita nyo, ay napakadaming choices dyan. Pero isa lang ang pwede nating iboto. B, mag-ingat ka. Ang chismis ay maraming legal front ang mga terorista dyan. Nako, kaya imbis na mapunta pa ang inyong boto sa mga kabag na yan, doon na tayo sa siguradong kakampi natin sa pagpapalit ng ating bulok na 1987 Constitution. Ang Mocha Party List, number 80 sa balota. O diba? Ang dali lang. Step 6, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Huwag kang papayag na hindi ikaw ang magpapasok nito ha. Huwag kang papayag na kunin ang balota mo at ibang tao na lang daw ang magpapasok sa VCM mamaya. Well, kapag ganun ang nangyari, sapakin mo. Charla. Hindi seryoso, bawal yun ha. Agad ditong ipagbigay sa mga otoridad kapag may ganong keme ang inyong precinct. Step 7, i-check ang resibo at ihulog ito sa nakatalagang lalagyan. Step 8, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng inyong kanang hintuturo. Tapos, bahala na kayo sa buhay nyo kung pipicturean nyo ba yung kuko nyo at ipopost sa kusang lupalot ng social media. Ang importante ay bumoto tayo ng maayos. Huwag na tayo makipag-away sa mga kalabang supporters ha. Tama na ang bangayan, pwede ba? Peace na tayo. Ganito tayo. Sige na, ganito ka. Peace na. Yamot. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tigre man na panglupa o agila na panghimpapawid, walang makakapigil sa matibay na samahan Ginagawa nito ng ni Bayani. pagkakaisa ng unity. Pagbubuklarin ang magkakaiba, pag-iisahin ang buong bansa tungo sa umaga kay ganda. Alam mo kung anong na-realize ko this campaign season? Ang hilig pala talaga ng mga Pilipino sa debate. One-on-one na debate ang imbitasyon ni Vice President Leni Robredo kay dating Senador Bongbong Marcos Jr. One-on-one debate. Yan ang mainit na hamon ni Senador Manny Pacquiao sa kapwa niya kandidato sa pagkapangulo. Amo natin ng one-on-one na lang para malaman ng taong bayan. Exciting eh, banggaan ng ideologies, tagisan ng nalalaman, harap-harapan yung sinasagot yung mga issues ng ating bayan. We should not use this forum for a propaganda against the Marcoses. Binuksan mo ang usapan, wag mo akong pagbawalan. Co-administrators of Ferdinand Bongbong Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Kung naka-parliamentary system lang sana tayo, ano? Kung saan hindi every 6 years nating nakikita na ganito kalilisto sumagot ang ating mga politiko. Kundi every week sana, be. Every week na debate kapag naka-parliamentary system. Labour-run Nottingham Council bankrupt because of their investment in some communist energy plan of the kind that he now favours. He should apologise for it. Kung ayaw niyang harapin ito kasi napakarami ng disinformation sa fake news. Labour-run Croydon bankrupt, Mr. Speaker, because of their dodgy property deals. And never forget, Labour-run Britain in 2010 bankrupt because of what the Labour government did. Sana all may sariling tahanan. Eh paano yan? Kinokontra ng iilan ang pagpapalit sa ating bulok na sistema. So ayan, tiis-tiis tayo sa presidential system. Magde-debate lang kapag eleksyon, tapos 6 years na puro pa press con. Kung gusto natin makasiguro na may utak at alam ang ginagawa ng mga namumuno sa gobyerno, panahon na siguro para palitan ang ating bulok na 1987 Constitution. Dahil clearly, after more than 30 years under a presidential system, we are stuck in this personality-based popularity contest, payamanan, pagwapuhan, politics bullshit. So ano? Gising na. Let's correct the Constitution. At kung kayo ay may mainit na chismis na gusto nyo pag-usapan o i-feature, i-post nyo yan sa ating chismisan Facebook group. Silipin natin yan, mga Mars. At bago tayo matapos sa ating video, ito na ang mga chismis ngayong linggo na hindi na kinaya ng aking powers na pag-usapan ng mahaba at gawa ng script. I hope you're ready kasi ready na ako para sa ating chismis of the week. Indoor electric go-kart truck sa SM North EDSA nag-umpisa ng rumampa. Shala! SpaceX company ni Elon Musk tinitignan kung pwede magtayo sa Bataan ng kanilang base of operation para sa kanilang Starlink company na mas magpapabilis pa daw ng internet dito sa ating bansa. Kauna-unahang OFW hospital na nakatayo sa Pampanga, binuksan na. Amazing. Sikat na prankster vlogger na to, Komi, mukhang na-hot seat ng mga kababayan nating Muslim dahil sa isang bomb prank na ginawa nila recently. Although humingi na sila ng sorry, sana all goods in the hoods na. Binuksan na at operational na ang isa na namang world-class quality airport sa Mabalacat, Pampanga na kung saan ay kayang mag-cater up to 8 million passengers every year. Ang galing talaga. Partida tulog pa daw si PRRD niyan, ha.
O ayan, nagising tuloy. Online sabong, pinatigil na ni PRRD. Stop it na daw sa online talpakan mga paps. Iglesia ni Cristo finally announces their support for BBM Sara. At sakto makmak na fake INC propaganda na naman na naglipa na. The moves talaga kayo no? Makapanira lang. Galit na galit sa Iglesia ni Cristo. Pero karamihan naman ng kurakot sa gobyerno, Katoliko. Sheesh! Sakit? Sakit sa pool. At yan ang chismis of the week. Kapagod be ha?